Tignan nyo kung gaano kalinaw. May duyan doon sa puno. So guys, kung dito kayo mag-i-spot, heto yung view nyo. Heto lang, yung ilog, katabi mo mismo. Nasa ilog mismo yung cottage, di ba? Uy, lamig. Nature talaga, nature vibe. Napakaganda ng nature dito. Ito na yata ang pinakamatibay na cellphone na nagamit natin. Ito ang Blackview Explore 2. Tignan nyo kung gaano siya kakapal. Halos 3 beses ang kapal niya sa ating iPhone 15 Pro Max. Ngunit halos 4 hanggang 5 beses naman ang kanyang battery capacity. Ganon kalupit. Tumitimbang ito ng humigit kumulang na 670 grams at may kapal na halos 29mm. Pero ang kapalit nito ay isang napakatibay na cellphone na may military grade certification. Ayon sa Blackview, kaya nitong makaligtas ng up to 6 meters na pagbagsak, matinding pressure, putik, ulan at alikabok. Wait lang, gumagana pa ba? Sa live. At maging sa matataas at mababang temperatura. Isa sa pinakamalakas na features nito ay ang kanyang water protection. Dahil ito ay IP68 at IP69K certified na ito. Ibig sabihin, kaya nito mababad sa tubig at kakayanin niya kahit ang high pressure water jets. Ngayon, pagdating naman sa display, dito talaga ako nagulat. Dahil napakalaki ng kanyang screen. Mayroon itong 6.73-inch 3.2K AMOLED display, 120Hz refresh rate at hanggang 26,000 nits peak brightness. Kaya kahit tirik ang araw, malinaw pa rin ang kanyang screen. Napakaganda ng colors, matalas ang detalye at napakasarap manood ng mga movies dito at mga travel videos. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron siyang dual speaker. Meron dito sa taas at meron din dito sa ilalim. Pagdating naman sa camera, meron itong 50 megapixel Samsung GN9 main camera, 50 megapixel front camera at 20 megapixel Sony Night Vision camera. Pero ang pinaka-interesting dito ay ang kanyang Night Vision camera. Sa madidilim na lugar kung saan wala ka nang makita gamit ang normal na camera, dito sa kanyang night vision, kaya pa rin ito magbigay ng malinaw na view. At ito na marahil ang pinaka-paborito kong features. Meron itong built-in na 400cc7 lumen na camping light. Grabe, napakaliwanag niyan. At may iba't ibang level pa to. Pwede siyang strobe light or yung pang emergency, yung nagbi-blink. Yan, oh. Nag-video tayo underwater gamit yung camping light. Napakaliwanag niya. Sa loob naman ng ating cellphone ay meron na siyang MediaTek Dimensity 8300 processor. Sa madaling salita, hindi lang ito matibay, napakabilis pa. Kayang-kaya nito ang multitasking, gaming, navigation apps, drone apps, video editing, at iba pang mabibigat na gawain. Ngayon, dito talaga bumabawi ang Blackview Explore 2 dahil meron itong napakalaking 20,000 mAh battery. Halos 4 to 5 times ang kanyang capacity versus sa ating iPhone 15 Pro Max. At kahit ganito kalaki ang kanyang battery, meron siyang 120 watts na fast charging. Kaya napakabilis lang din niyang mag-charge. At oo nga pala, sa mga mahilig mag-travel abroad, meron na rin itong eSIM support. Ibig sabihin, mas madali ka nang makakagamit ng ibang network kapag nasa ibang bansa ka. Meron din itong Wi-Fi 6E, dual 5G support, Bluetooth 5.4 at multi-satellite GPS system. Matapos kong makita ang mga features nito, makikita kong hindi ito ginawa para sa lahat. Kung gusto mo ng magaan at manipis na cellphone, hindi ito para sa'yo. Pero kung naghahanap ka ng smartphone na kaya sumabay sa mga outdoor travel adventures mo, isa ang Blackview Explore 2 sa pinaka-interesanteng rugged phone na nakita ko ngayong taon. Para siyang kombinasyon ng power bank, flashlight, action camera at smartphone sa iisang device. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong rugged phone, maglalagay tayo ng link sa description box or sa comment section kung saan kayo makakabili nito. So, ayun lang. Salamat sa panonood sa ating short commercial. Tara, balik na tayo sa ating adventure. Let's go! Napakalakas na ulan! Grabe! Kaya magkakamping tayo. Napakalakas na ulan. Kasi gusto nila ma-experience yung camping under heavy rain. Pero wag naman ganito ka-heavy yung rain. Grabe rain na to. Sa Tarlac pa lang tayo. Oras natin ay alas 12 ng tanghali. At napakalakas ng ulan. Today is June 1. Ayan. Unang araw ng June. Unang araw ng Hunyo. So, meron tayong panibagong camping adventure. Pupunta ulit tayo ng Zambales. Magka-camping tayo sa tabi ng river.
ayun, samahan nyo kami. Tingnan natin kung anong mangyayari. Good luck sa atin. At first time natin gagamitin yung tent natin na Montana Village sa ganito kalakas na ulan. So sana pagdating natin doon wala na ulan. Or sana kahit humina lang yung ulan. So patapos na yata summer eh. Welcome rainy season. Tara, samahan nyo kami sa aming camping adventure papuntang Zambales. Let's go! Let's go! Like that. Go! Nandito na tayo sa may SC Tex at wala na pong ulan dito. Ayan o. Ganda ng panahon. When up is down and a down is up, when your half full glass looks like a half empty cup, when you're running into dead ends and everywhere you turn, well seize the opportunity, live and learn. At ito na naman po ang ulan na malakas. Go with the flow, hey. Yun, so kompleto na tayo. Ang oras natin ay 3:10 PM. Alas 3 na. At sabi ni Google, 58 kilometers pa pala. Medyo malayo-layo pa siya. Or 1 hour 16 minutes pa pala. Okay na, kompleto na. So tara, punta na tayo sa campsite. Let's go. Oras natin ay 3:35 PM. Nandito na po tayo sa may San Marcelino, Zambales. May palengke pala dito. Pwede pala tayong mamili dito. Pamilihang bayan ng San Marcelino. Andito na tayo sa may San Narciso. Welcome to San Narciso. Andito na tayo sa may San Felipe. Okay, nasa Kabangan na po tayo. Grabe, ang ganda ng mga bundok dito sa kanan natin. Tsaka dito sa may likuran. Ayan, pakita ko sa drone shot. Tapos dito pala sa kaliwa natin, dagat na. Dagat dito sa kaliwa, bundok dito sa kanan. Napakaganda. Through your hands, I know it's hard, but that's okay. Ang ganda ng view dito sa may bridge. Oh, ayan oh. Zoom natin. I eat the fish. Oh, ayan. Kita niyo yung bundok, napakaganda. Daddy, the dreamy part or not? The mountain is so beautiful, no? Daddy, the dreamy part or Okay, kakanan na daw tayo dito. Itong pakaliwa pala, papuntang Iba, Zambales. Dito tayo sa kanan. Meron pa dito pala, oh, Camp Kainomayan. Parang natatandaan ko tong daan na to. Ito yata yung papunta ng Kapas, Botolan or Botolan, Kapas Road. Okay, mula dito sa kanto na to, 4.9. Ayun, 5 kilometers na lang. Or 6 minutes, ang lapit na lang natin. Tignan nyo naman yung mga bundok, oh. Mukha lang maliit sa camera, pero pag makita nyo dito na actual, ang lalaki nila. Siguro dyan tayo pupunta. May nakita akong signage doon, nakalagay Soles. Dito pala ay papunta dun sa Soles. Oo nga pala, Soles Nature Park and Campsite. Napakaganda rin doon, napakaganda rin ng view. In 400 meters, turn right. Yo, 400 meters na lang. Sa wakas, coming na. almost there. Yes, baby ko, malapit na tayo. Asan kaya dito? Uy, may magandang ano dito, oh. Then you will arrive at May your magandang destination. arko, pakita ko sa inyo.
Sabi niya, Botolan yours to discover. Ah, you have arrived daw. Saan dito? Saan kaya dito? Daddy pa ikuni. Daddy pa Lumagpas ba tayo? Oh, totoo, may nakita ka signage. Kaya hindi namin napansin kasi ganito siya, oh. Yan, oh. Ito, ginaayos kasi nila yung ano, yung daan. Ito pala, oh, this way to Kahuakalia. Ayan, ang laki pala nito. So, rough road na siya mula dito. Dami mga ago trees, oh. Rough road siya pero hindi naman mahirap yung daan. Kayang-kaya kahit sedan. Kahit anong klaseng tractor. Ah, dito daw. This way, Kahuakalia. Ayan. So, ito na, Kahuakalia. Finally, nandito na tayo. Sir. Saan po kami pwede, sir? Diretso lang? Sir, sa ano, may tindahan. Sa may tabi ng ilog, meron? Meron, sir. Meron pa? Ah, sige po. Hanap na lang kami dun, sir. Sige, sir. Sige po. Ito yung fee nila, oh. Pamamaya na lang yan. Hanap na tayo ng spot natin. Wow, napakalinaw pala. Grabe, ang linaw, guys. Ito, oh, tingnan nyo, oh. Parang walang tubig sa linaw. Ang ganda. Tapos may ano pa dun, oh, may bridge. Grabe linaw naman. Saan kaya tayo mag-spot? Dito maganda sana, oh, may upuan pa. Pwede kaya tayo dito? Saan kaya tayo pupwesto? Kaya maganda pumwesto. Dun sa gitna maganda. Kaya lang, madami tayong katabi. Hanap tayo ng pwesto. Ang dami pala magandang spot. Kahit wonder pa na rin, oh. Ito, tignan nyo, oh. Grabe. Saan kaya tayo mag-i-spot? Ganda, nakaka-relax dito, ah. Okay, check natin sa compass. East. Dito ang east. Dito sisikat ang araw bukas. Dito siya lulubog. West. So dito, kung dito sisikat ang araw, dito siya, maganda mag-spot doon. Hindi mainit bukas. Dito, check natin kung okay din dito. Ito may puno din. Kaya lang, masyadong dikit-dikit. Pero ang ganda dito kasi may table dito sa mismong ilog. Ayan, oh, tingnan nyo. Yeah. Daddy, you want to taste? Yes, I want to taste. Oh. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So yummy.
1, 2, 3. Yeah! Okay, dahil ito, magdidilim na, 6:20 PM na. Daddy can go there. Papaliguan na natin yung mga bata. Dito, dito. Medyo antak. For the tree. Yeah? Jump! Boom! Kaloy, come. You're scared? Ah, give me that. Ah. Kaya mo sila? Kaya mo sila? Wag mong, kahit ano mangyari, wag mong iiwan, no? Marcos, kayong dalawa ni JM ha, babantayin mo sila, no? Sarap, grabe, napakalamig, oh. Nakakainggit, gusto ko na rin maligo, kaya lang, kailangan pa natin mag-set up, eh. Hey, hey, hey! Daddy can go. Yeah, you can go, you can go. It's okay. Medyo malalim dyan, ha? Daddy can go there. Yes, you can go. Be careful, ha? Be careful. Baka may pako. Be careful, ha? Slowly lang, slowly, Kaloy. 6:30 PM na, dumidilim na. Lagay na natin ang mga ilaw natin. Yung ilaw natin na kulay yellow, nakakabili lang natin, ginamit natin dun sa previous vlog. Nawawala. Naiwan yata namin sa Maliko. Guys, napakadilim, no? Since wala tayong ilaw, gagamitin natin to para pag ilaw natin. Give me. Give me. Give me. Oh no, this is my phone, eh. Oo. Pagandaan pa nito,
IP69 na siya. Daddy, Pia. Ganon kalupit yung kanyang pagka-waterproof. Tingnan nyo ha. Nahulog. Wala, binasa mo. Pia, Pia, Pia. Pia. Napakalupit ng cellphone na to. Ayan o. Subukan natin mag-video sa ilalim ng tubig. Ayan, so nagbi-video tayo ngayon. Ito, kita nyo naman o. Ito yung quality niya. Oh. Sa gabi. Ang ganda pa rin kahit gabi. Oh. Oh, ganyan kaliwanag. Grabe. Marcos, mag-dive ka nga sa ilalim ng tubig. Bibidyoan kita. Sige nga. Sige nga. Marcos, ulit. Harap ka sa akin na. Ando, harap. Oh. No, I need to help Grandma go to feed. Later, I will go swimming. Yung logo niya. Okay guys, nakaligo na tayo sa ilog. Napakasarap, ang lamig. At si Mrs. nagluluto, malapit na daw maluto yung ulam natin. Sinigang na ribs, sarap. Ligo muna tayo, bihis tayo doon sa CR nila. Pakita ko sa inyo yung CR nila. Ito lang yung CR, nandito lang oh. Ayan. So, heto yung CR nila. 2 panlalaki, tsaka 2 pambabae. Okay, habang naliligo si Mrs., tayo muna magte-take over dito sa sinigang. Pwede ba lagyan ng toyo yung sinigang? Toyo nga. Sinigang with gabi. Para medyo malapot yung sabaw. Lagay na natin lahat. Ito. Sobrang asim. Nilagay ko lahat. Kaya nito. 2 liters. Ay ano? 2 liters, 2 kilos. 2 liters. Sobrang asim. Grabe. Pagdagan mo yan ng wata. Lagyan mo 2 ano. Lagyan mo tubig. Mineral. Nakailan pa kasi no. Yan, tama na muna. Testingin muna natin yung isang baso. Tingnan natin kung natanggal yung asim or nabawasan yung asim. Grabe naman, sobrang asim kanina. Ang asim pa rin. Hindi kasi wala pang gulay. Hindi, lalagyan natin gulay yan, mababawasan yung asim. Ano ba ito? Sili? Do you sure? Di ba sili, hindi sili? Ano lettuce? Pechay. Okay. 5 minutes later. Sakto lang pala. Sarap. Sakto lang, tikman mo. Behind the scene. Paksiw. Di ba sakto lang?
Oh, lalagyan mo pa ng kanin yan, syempre. Oh, tara, kain na tayo. Pwede na yan. Gutom na ako. Ito nga pala, itsura ng campsite kapag gabi. Meron sila ditong ano, tawag dito, kubo or cottage. Yan. Ang ganda oh. Diba ang ganda? Tapos, may mga cottage sila dito. At dito, may mga cottage din. Kaya lang, hindi ko alam kung pwedeng mag-camp dito eh. Siguro ito yung pwesto ng mga nagde-day tour. Yan. Meron din bridge dito. Bukas ko na ililibot dito kasi madilim na eh. Tapos may kubo doon. Ito cottage ulit. May mga ilaw. Ito yung tindahan. Ayun yung entrance. Ito ang tindahan. Merong ano dito. Malaking parang function siguro to. Pag may event siguro. Mga birthday ganun. Tapos ayun yung CR. Tapos yung lababo nandun. Tara, pakita ko yung lababo bago tayo kumain. Pero bukas ililibot ko ulit kayo dito, yung maliwanag. Pero ngayon mabilis ang ano lang, mabilis ang tour. Tapos yung tubig sa ano, sa gripo, malakas yung tubig nila. Ito yung lababo. Pwede kayong magugas ng mga plato dito. Malakas tubig ko. Oh, di ba? May kubo din doon. Dito mukhang okay din mag-tent eh, no? Kung umuulan na malakas. Oh, ayan oh. Kasi nasa puno siya eh. At may sarili ka pang ilaw, no? Ito. Meron ka ring access sa ilog dito pababa. Ayan. O, dyan mo ilagay yung tent mo. O, kahit bumagyo pa. Tapos, ito na yung sasakyan natin. Ito na yung pwesto natin. Siyempre. O. Yun. Go, eat na. Okay na? Kain na na. You go eat. We eat na? Yeah. Okay, let's go. Ito nga pala yung magiging kwarto natin ngayong gabi, siyempre. Pakita ko din sa inyo. Ayan. Kaloy, Aloy, tara. eat muna. Ayan oh. Dalawa yung kama natin, isang ito yung makapal yung 40 cm na mountain peak yata to. O tama, mountain peak. Tapos ito Decathlon naman na airbed, ito yung lumang airbed natin. So kasya dito yung dalawang malaking bed. Actually may ano to eh, may partition yan eh. Yan. Kasi may dalawang pinto, isang pinto doon, tsaka isang pinto dito. Kaya lang hindi na namin nilagay yung partition. Pero syempre kunwari kung dalawang couple kayo, kung gusto nyo ng privacy, pwede nyo lagay yun. Partition niya dito. Kain na tayo. Kain na tayong sinigang na paksiw. Tadaikimasu! Thank you. What? Tara, tama na yan. Ay, nago. No more na sabaw. Yummy yarn! No more na sabaw, baby ko. Ay, Rugo. Kawawa naman ng baby ko. Naubusan Wala ng ng kanin. Jasper, what's that? No more na. Buto na lang yan. Wala na laman yan. Oh, Marcus. Oo. Oh, si JM pa. Oh, ay, simut. Simut lahat. Daddy, buyok na. Ulog. Oh, kaya nga eh. Kaya ayoko nagluluto. Oh, 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 wasak. Nasaan yung kanin? Oh. Wasak. Hey, yummy? Yummy? Yeah. Kala ko ba maasim? Wasak. Oh, wala nang natira. Bitin pa.
Tumutulo siya dito oh. Kapag dito sa may zipper. Feeling ko dahil maiksi ito. Maganda sana kung mahaba pa ng konti hanggang dito. Or baka dahil sa tahi. Diba? Okay guys, ang oras natin ay mag-aalas 8 na ng umaga. Tulad ng ipinangako ko, ililibot ko kayo dito ngayon sa campsite. Tara! Madaming spot dito, maluwag. Ayan oh. Maluwag. Kasya. Madaming sasakyan, kasya dito. Ayan. Meron sila ditong kubo. Ito yung pinakita ko sa inyo kagabi. At mga cottages. Ayan, madami. At ito yung tindahan. So kung may kailangan kayong bilhin, meron sila ditong mga sabon. Ayan, shampoo, mga toothpaste,
Shout out syempre sa mga vloggers na nagpunta na dito. Yan, ang dami na oh. Oh, may mga ano din. Ewan ko lang kung may frozen sila. Meron din 2-piece dun oh. Tsaka mga chichirya, mga toyo, yan. Mga kape, Milo, meron din mga luya. Yan. May ano po kayo, mga frozen? Frozen po. Oo, meat, ganon. Manok lang po. Manok meron. Tsaka isda, ganon. Meron po. Tilapia lang po. Hotdog, kung ganyan. Oo, ubos na po sir. Itlog, meron. Ayun. Sige, sige. Mamaya pag nagkulang. Madami pang mga cottages dito. Ayan. At ito na yung entrance. Dito tayo pumasok kahapon. So, nakalagay dito overnight. Dito muna tayo sa day tour. Kasi pwede mag day tour dito. Kahapon may mga nagpupunta dito, mga nagde-day tour. Naliligo lang sila dyan sa ilog. Tapos umaalis na. Day tour, car camping, entrance fee 50 pesos per head. Car camping fee 500 per car. Tapos yung tent or table pitching, yung entrance fee 50 pesos per head. Yung tent or table pitching fee 200 per tent. Ayun. Tapos TP hut with aircon. Ba? Meron palang TP hut with AC dito. Saan kaya yun? Mapin natin mamaya. 50 pesos per head. TP hut with AC 1,500. Open cottages 50 pesos per head, 500 yung cottage. Ayan. Reminders, kids 3 years old and below are free of charge. Half price naman po sa mga entrance fee ng mga bata na age 4 to 8 years old. Tapos may discount ang mga PWDs and senior citizens. Sabi niya, request for matings and extra beddings have additional charge. Free use of common kitchen and common bathroom. Tsaka no corkage fee. Yun, pwede kayo magdala ng pagkain niyo dito. So dito na tayo sa overnight. Sa overnight naman, car camping is 200 per head. Car camping fee 500 per car. Yun. Tapos entrance fee sa tent pitching naman. Ito, tent pitching lang, hindi siya car camping. Entrance fee 200 per head, tapos 200 per tent. So siguro ito, kung ipapark mo lang yung sasakyan mo doon, tapos bubuhatin mo yung tent mo, dadalhin mo doon sa camping ground. Yun siguro yung tent pitching. TP hut with AC, entrance fee 200 per head. Tapos yung TP hut mismo is 2,500. Overnight po yan. Yung cottage naman for overnight is 1,000 per cottage. Tapos yung entrance is 200 per head. Ito pala yung TP hut with AC. Yan, kasi may nakita ko may aircon dito eh. Hindi natin ma-check, hindi natin matignan kasi may naka-check-in ngayon. So ito, ayan, naka-cottage sila or mga naka-TP hut with AC ang mga yan. Tapos dito banda, meron din CR dito, dalawa-dalawa. Tsaka may lababo din. Nakita ko meron din silang ihawan. Tara, pakita ko sa inyo. So ayan oh, may ihawan dito. Tubig. Malakas ang tubig. So heto na yung entrance. Check pa natin kung ano meron dito. Dito may shower area. Ayan, shower lang siya. Pwede kayong maligo dito after yung maligo sa ilog. At ito yung mga CR dito. Dito mas maganda yung CR kasi naka-tiles. Female. Tapos dito male. At may lababo. Dito kayo mag-toothbrush. Wala tubig. Isa. Wala din. May mga nagtitent din pala dito. Dito sa likod. Tapos may nakita ko doon mga buhangin. Ano ginagawa doon? Yung buhangin, yung ano, yung excavator, nasa taas siya ng buhangin. So heto pa ang TP hut with AC. May mga tent, nagte-tent din pala dito banda. Ito, TP hut with AC din. Sayang na, hindi natin makita yung loob. Ayan siya. At dito maganda rin pala mag-spot. Kaya lang dito banda medyo mataas na siya kung bababa ka dun. Napakalinaw talaga ng tubig, guys. Napag tayo. Kita kung gaano kalinaw. Tingnan nyo kung gaano kalinaw. Parang wala man tubig, no? Ayan, no? Grabe linaw, no? May duyan doon sa puno, sa mismong ilog, ha?
Tapos, dito sa tabi ng may duyan, mayroong cottage din. At meron pang isang bridge dito, wooden bridge. So meron dalawang wooden bridge dun sa tatapat namin, tsaka dito sa gitna. Dito sa tabi ng bridge may mga puwan din at tsaka table. Sabi dito, you are not alone. Medyo creepy na kung solo ka lang tapos mababasa mo to, no? Sabi niya, no videoke allowed. So good news sa mga ayaw sa videoke at gusto ng tahimik lang, bawal po ang videoke dito. Approved. Quiet hours pala dito is 10 PM to 7 AM. O tara, pakita ko sa inyo yung bridge dito. Ito yung bridge. Ito yung pangalawang bridge. Ang ganda dito. Ang sarap nung tunog ng ilog, nung agos ng ilog. Nakaka-relax. Kala mo sound effect lang eh. Yung mga naliligo na doon. Tapos, pwede tayong tumawid dito. Sa kabila, meron din mesa. Tara, tawid tayo. Ito. Napakalilim dito. Oh. Solid. Ang ganda ng kawayan. Pag ganun siya, oh. Nakabend sila. So, kung dito kayo pupwesto, ang ganda rin. Kasi, yun nga, malilim. At, heto lang. Yung ilog, oh, katabi mo mismo. Diba? Oh. Sarap. So guys, kung dito kayo mag-i-spot, heto yung view nyo. Napaka-solid. Heto lang, yung ilog, katabi mo mismo. At ang lilim mo. Kung moto camping pwede dito, iwan mo yung motor mo dun, oh, tapos dali mo tent mo dito. Dito ka mag-spot. Solo mo, di ba? Walang istorbo. Okay, napansin ko na meron din daan dito, papunta doon sa kabilang bridge. Tara, ikot tayo. So, heto na yung pangalawang bridge. Dito pala, maganda rin mag-spot. At dito naman, yung cottage, nasa ilog mismo. Ito yung bridge. At ito yung cottage, tingnan nyo. Nasa ilog mismo siya. Bali ganito, pag nandito kayo, magka-cottage. Nandito kayo, nasa ilog mismo yung cottage, di ba? At dito sa part na to, dito sa tapat nitong cottage na nasa ilog is medyo malalim siya ng konti. Ito, dito kami naligo kagabi. Ito yung parang hanggang tuhod yung lalim. Uy, lamig. Ayan, oh. Ito hanggang tuhod na. Lagpas tuhod pala pag dito, pag umusog pa kayo ng konti. At ito na yung bridge na nasa tapat ng tent natin. Pakalinaw, oh. Ganda ng spot na to. Parang ayaw pa nga namin umuwi. Parang gusto pa namin mag-extend. Bahala na mamaya. Nature talaga. Nature vibe. Napakaganda ng nature dito. Ang ganda ng ginawa nilang tulay na to na gawa sa kawayan. Mas maganda yung gawa sa kawayan. Para sa akin kaysa sa mga steel na bridge. Yun ay para sa akin lang. Kasi mas ano siya sa nature, di ba? Ito tulad nito, kawayan. Puno ng kawayan, ayan, oh. Tapos yung tulay, kawayan din, di ba? Ganda. Oh. At ito na yung spot natin. Yan. Ayun na yung tent natin, ayun na si Fong. At umaambon ulit. Si Mrs. nagluluto na ng almusal. Tumubo yung kawayan, no? Galing. Kahit pinakuan na, tumubo pa rin. May pako na siya dito. Yung iba, hindi tumubo. Sarap dito, nakaka-relax. Better than 5-star hotel. Minsan talaga, may mga view na simple lang, tulad nito, pero mas nakaka-enjoy, mas nakaka-relax. Kesa sa mamahaling hotel, di ba? Kung mahilig kayo sa nature, sigurado, ma-appreciate nyo rin dito. Wow. Parang nagutom ako. Sarap ng itlog, oh.
Vacuum natin yung mga buhangin. So, buti na lang may dala tayong vacuum. Lobat na. Hindi na charge yung vacuum. Hindi pala maganda yung table na to, guys. Kailangan lagi ka nakahawak. Kasi pag natulak ng bata, wala, namawasak siya. Let's go! Ligo na tayo! Maagang gising, dalay tsinelas, bawat na kwento, dalawang tawan palabas. Sumalubong sa atin yung hangin na malamig, may mga ibong parang cheer sa ating trip. Sa daming ilog kasama ang tropa, lunod sa tawa, hindi sa problema. Dito malaya, kahit pawis, kahit sunog, sapat na sa akin ang araw at ilog. Tara na! Bato, bato, palayuan ang You're not talon. swimming eh. You just walking. You just May crawl. sumemplang pero lahat kinilabutan sa ayon. Kamay sa putik, paa sa buhangin. Ito na, ang duyan. Bumalik sa pagkabata ang damdamin. Sa tabing ilog kasama ang tropa, lunod sa tawa, hindi sa problema. Dito malaya, kahit pawis, kahit sunog, sapat na sa akin ang araw at ilog. Higa sa damo, sabay tanaw sa ulap. Ano kayang hugis? Tanong na walang sagot na tiyak. Bulong ng tubig, parang kwento ng gubat. Tahimik ang isip pero puso'y maingay sa saya. Sa tabing ilog kasama ang tropa, lunod sa tao.